It's very much worth it. Umayos yung trading strategy ko. Hindi ka lang tinuturuan na magkaroon ng trading plan, tinuturuan ka rin nilang maging hindi greedy. Sobrang fulfilling ng experience. So, kwentuhan lang tayo. Last weekend, may nangyaring Forex Playbook Bootcamp ang The 30-Minute Trader. And grabe, sobrang naging successful siya. As in, way better sa in-expect ko. Nagkaroon kami ng pinakauna namin bootcamp noong October last year. And then, sobrang maganda siya. I think nasa 15 or less than yung attendees namin. Mostly sa kanila, naging successful talaga na students and nagtuloy-tuloy sa trading journey nila. So, nung last bootcamp, talagang from zero talaga yon papunta sa magkaroon ka ng sarili mong playbook. Ang pinaka-challenge nun is, nagsimula yon sa pinaka-basic talaga. Ibig sabihin, ano yung PIP, ano yung currency pair. Doon nagsimula. So, first day, puro ganun. Paano mag-calculate ng lot sizes, paano mag-calculate ng profits, ano yung pinaka-basic ng mate formula. So, buong araw sabugan utak talaga. And then, the next day, nag-dive deep na sa mate formula. And then, doon na kami unti-unti nag-craft ng Forex playbook. So, sobrang sabog utak talaga as in. So, naisip namin na why not, bago sila mag-bootcamp, meron na silang sapat na knowledge para pagdating dun, rektahan na talaga, as in gera na talaga, gawa na agad ng trading plan. So, yun yung ginawa namin. Therefore, nagkaroon kami ng event, tinatawag na Forex 101. So, kung nakasama ka sa event na yan, comment mo naman. So, sa Forex 101, dyan, lahat diniscuss. Ano ba yung pips? Diba? Ano may currency pairs? Ano may Forex? So, lahat dyan diniscuss para sa mga taong sobrang curious, ano ba talaga yung Forex trading. And then, ang pinaka-highlight ng event, ito, dito rin medyo sabog utak ng mga coaches and namin, is yung navigation. Platform navigation. Yung platform navigation kasi is from paggawa ng account, yung demo account, and live account, and then pag-integrate nito or paglagay nito sa MetaTrader 5. And then, paano ba i-navigate yung MetaTrader 5 sa laptop and sa cellphone, and then paano ba i-navigate yung trading view sa laptop and sa cellphone. So, nagka-challenge kami nun kasi hindi kinaya ng venue namin yung internet. So, lesson learned yun sa part namin. So, next time, mas mabilis na dapat yung internet. Kailangan mga 10 Gbps, may ganun ba? And then, ayun, sinabi namin, if you want to continue your journey, tanggalin natin lahat ng guesswork, tanggalin natin kung ano bang strategy talaga nag-work. Rekta tayo doon sa strategy na para sa'yo. So, in-introduce namin yung Forex Playbook Bootcamp Batch 2. Dami rin nag-attend. And then, out of lahat ng yun, 25 yung nasa Forex Playbook Batch 2. So, sobrang excited talaga kami. So, syempre, ginawa na namin dito yung mga inisip namin na improvements natin. Number 1, hindi na from zero ang mga traders doon. So, lahat sila alam na nila yung basics. Nagkaroon din sila ng pre-call. Meron ba silang account? Natapos na ba nila yung certain modules? And then, tsaka sila papasok doon para ready na talaga. So, pagdating ng Forex Playbook Bootcamp, pagdating ng Saturday, pagpasok nila doon, rekta, mate formula agad. Paano ba mag-distinguish ng mga market trends? So, inisa-isa yun. Diniscuss ni Coach Luis. And then, after nun, exercise. Ito yung pinaka-favorite din ng mga students namin. Right after may discussion, may mga exercises. And ang kagandahan is meron kaming 3:1 or I think meron isa 4, si Coach X ata nag-handle ng 4 students. Sabihin natin 4:1 student and teacher or /coach na ratio. So, kaya mas natututukan talaga yung mga tao. Mamaya, papakita namin yung experience nila. So yun, I think wala naman naging problema sa kanila pag-distinguish ng market direction, choppy range, downtrend, uptrend. So, sobrang okay sila. Then right after, rekta na kami sa area of alignment. Area of alignment, diniscuss naman niya ni Coach Victor. So, pinaka-challenge namin dyan is ang dami pang nakikita ng isang bago sa Forex trading or sa any kind of trading. Dami nilang nakikita ng mga supports and resistances. So, alin ba talaga yung totoo? Ano ba yung tinatawag natin na major supports and resistances? Hindi tayo maglalagay ng mga minor supports and resistances. So, lahat yan diniscuss doon kasi isa sa mga nakita namin na challenge ito is kapag merong mga ranging na markets, ang ginagawa ng iba, support, baba, resistance, tapos naglalagay sila ng support and resistance sa gitna, which is super no-no. Kasi doon sa gitnang yun, hindi makapag-decide yung market kung akit ba siya or baba kasi nga ranging. So, minsan check mo rin if meron kang ganun challenge, lalo kapag newbie ka pa lang. Eh, nakagandahan, tinuruan din namin sila paano gumawa ng mga trend lines. For some reason, meron talagang mga tao, may mga students na favorite ang trend line. Okay? So, dati naging favorite ko rin siya hanggang tinanggal ko na siya sa arsenal ko. So, kagandahan no kapag alam mo talaga yung trading plan mo, hindi galing sa iba. Talagang alam mo kung paano siya i-mix and match and alam mo paano siya iti-tweak. Diba? Alam mo yung aalisin, alam mo yung i-adapt,
Alam mo ibabalik, alam mo alisin ulit. So, yun ang kagandahan. Kapag alam mo yung pinaka-foundation ng trading plan mo. And then, syempre, hindi mawala yung mga sobrang sarap na pagkain eh. Hindi pwedeng mag-forex trading ka nang hindi masarap yung pagkain dahil makakranky ka. Brain fog ka, kaya sobrang sarap ng mga food. And then, right after, syempre, doon na tayo sa timing. Doon sa timing, pinaka-challenge namin ito, syempre, ano naman natin, bearish, bullish engulfing, shooting star, hammer, ito ang pinaka-challenge. Gaano ba kalaki dapat yung mga candles na yan? Kasi may nakikita kami na sobrang haba ng candle nila, sobrang haba ng bullish engulfing nila, napapalayo na yung mga SL nila. So, isa yun sa mga nakita namin. Diniscuss din isa-isa sa mga students natin. And also, nilagay din dyan yung stochastic. If mahilig ka sa overbought, oversold, ayan. Meron din mga student na nagulat ako na nag-resonate sa kanila yung stochastic. So, if hindi mo lang stochastic, I think mayroon tayong video dyan. And then, lastly, yung exit. Okay, so ang pinaka-challenge namin is nag-usap-usap ko ng mga coaches. Ano ba ituturo natin? Structure ba? 1:1 ba? 1:many ba na risk to reward? Kasi 1:many, high risk, high reward, low win rate. Kasi 1:1, high win rate, low risk, low reward. So, syempre, inisyo kung ano. Therefore, yung ginawa namin is, diniscuss namin lahat. And then, tinignan namin kung ano ba yung pinaka nag-work sa mga students. Ikaw ba, sa tingin mo, ano yung nag-work sa'yo? Gusto mo ba marami kang panalo, pero maliliit lang? Then, yung mga panalo mo is same lang na mga talo mo, same amount lang? Or gusto mo ba maliliit yung mga talo mo, pero malalaki yung panalo mo? Pero, malaki yung chance na mas mababa yung win rate mo. So, yun yung mga pinag-usapan namin. Yan din yung tinry ng mga students natin. So, sobrang happy ako sa mga students namin kasi sobrang hardworking nila, sobrang patient nila. So, shoutout sa mga batch to Forex Playbook. I love you all and I miss you. Reunion yan for sure. So, magkita pa naman tayo, no? June 15 tsaka June 30. So, meron yung parang post-coaching call tawag namin. And then, syempre, nag-discuss kami ni Coach X yung sa kanya, yung trading archetype. So, meron mga left brain, right brain, ganyan. Depende sa kung right brain ka, left brain balance. Tapos, doon magbe-base kung ano yung strategy na una mong tatry. Hindi naman namin masasabi na 100% yung talaga mag-fit sa'yo. Pero at least, meron kang initial na itatry. So, meron naman mga students din na kung ano yung initial na result sa kanila, yun yung ginawa nila. Meron may iba nag-tweak sila ng onte. So, tinulungan namin sila dyan. And then, yung akin naman yung trading psychology. Yung gagawin mo kapag pataas yung market, sobrang taas na. Magsisell ka ba? Mabay ka ba? Ano bang gagawin mo kapag nag-sideways? Ganyan. Anong gagawin mo kapag sunod yung talo? So, lahat yan diniscuss. So, gusto mo ng snippet? Eto, may snippet tayo. Kapag mga ganyan, paldo yan. Paldo yan. Okay? Saan tayo matatalo? Ayan. Okay? So, very important na maging sobrang comfortable kayo magbasa ng market structure. Ito rin, sobrang paldo yan. Ito. Tayo? Nice ba? If gusto mo i-upload ko yung buong video na yan, I think 1 hour yan. Or I think, siguro pag may mga cuts, mga 40 minutes. If gusto mo upload ko yun, comment mo naman sa baba. And then, ayun, nag-start kami 10. So, natapos kami mga 7:30. Nag-picture-picture din. Tapos na ang first day, ang day 1. So, it's now time for Day 2. So, Day 2, anong ginawa namin? Pagpunta nila, syempre kain. Hindi kumain. Meron tayong siopa, may burger. Tapos, diniscuss lang namin kung paano mag-backtesting. Paano gamitin yung backtesting journal. Paano mag-journal. So, yun lang sa Day 2. Tapos, buong araw, rektahan na backtesting and crafting their playbook or their trading plan. Unti-unti, meticulously, nagbabacktest sila. Tine-check nila kung ano yung perfect na strategy or perfect indicator or perfect na rule para sa kanila. Gusto ba nila may confirmation candle? Gusto ba nila wala? So, inisa-isa din ng mga coaches, binase din nila sa personality ng mga tao. Bakit ba sobrang hype na hype kami dun sa kailangan nasa personality mo yung strategy mo? Ang challenge kasi kapag hindi siya magiging sustainable sa'yo. So, kapag hindi swak sa'yo yung strategy mo, mag-strategy hub ka lang na mag-strategy hub. Parang ganito lang. Sabihin na natin sa profession. Diba? Hindi mo alam kung doktor ka ba, or magiging engineer ka ba, or maging businessman ka ba. So, sobrang hindi mo sure kasi hindi mo lang kung fit sa personality mo. So, ginawa mo, tinry mo na lang lahat until ayaw mo na. Diba? Hindi naman ayaw mo na. Parang hindi mo mag-guess ka rin talaga until siguro makita mo na talaga yung para sa'yo. Pero ang daming time, ang daming energy, ang daming money na sayang. So at least dito, rekta na talaga para sa'yo. Rekta na rin na malalaman mo kung paano ba talaga mag-tweak
ng strategy, paano ba mag-adapt sa markets. So ayun, after 7 hours, ang tagal no, pero wala, ganun talaga. So ang ginawa kasi namin, kinompress namin yung learnings mo in months into just 2 days. Kaya sobrang sulit talaga yun. Sabugan, utak talaga. Kaya everybody happy. Pakita rin natin yung mga experience ng students. Yan. It's quite mind-opening para sa akin at saka nabigyan ako ng maraming ideas, especially sa mga structured level. It's actually like a roller coaster experience na nakaka-excite, nakakakaba, pero at the same time rewarding kapag talagang sinunod mo yung fundamentals nung tinuturo sa'yo. From someone who has zero knowledge, it's quite scary. I don't have an idea. I don't know where to start. So at least with this event, I was able to be educated or enlightened. Yung experience ko with this event is maraming matututunan at the same time it's kinda entertaining. You gain a lot of perspectives. Actually, yan lang naman talaga yung gusto namin. Sobrang sulit na ang pagod, sobrang sulit na ang effort kapag sobrang saya ng mga students. And syempre yan, graduation na nila, awarding, sobrang saya talaga as in. Actually ngayon, sobrang pagod ko. Thursday ko na to nagawa. Kinailangan ko na ilang araw na pahinga kasi sobrang sabugan utak talaga ng mga coaches. Pero ayun, sobrang sulit. Everything. So yun lang, ini-invite ko na kayo in advance kung gusto nyong makasama sa next bootcamp natin. Pero hindi pa namin sure kung kailan. I think siguro mga October na yan kasi ginagawa lang namin yun twice a year. Pero magkakaroon tayo ng maraming events. Ayan. So, I think dadalasan na namin yung events kasi sobrang natuwa talaga kami. And I think mas masaya din kayo na pupunta kami sa inyo or kayo pupunta sa amin. So, usually kasi kami QC, diba? So, syempre, minsan punta tayo Alabang. And then sa next natin, hindi ko alam, Makati, hindi ko alam kung saan. So, yun lang, simple update lang. Sobrang bilis lang. If gusto mo maging part ng next big event natin, ayan, click mo lang yung link sa baba. Kita-kits tayo sa next video. So, ayun, kung nandito ka pa, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng coaches, sa lahat na nag-organize ng event. Sobrang thank you talaga. Sobrang appreciate ko kayo lahat. Grabe yung commitment nyo, grabe yung dedication nyo. And sobrang thankful din for sure yung mga students sa inyo. And also sa mga students, sobrang thank you. Sobrang salamat lagi sa suporta. And ang pinaka-success namin is kapag kayo naging successful. Tuloy-tuloy nyo lang. Siyempre, huwag mo na masyadong unahin yung profits. More skill muna and then yung profits, darating na yan. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next video.